sa sarili ko kanina, pagkatapos nating gamitin ang mga nakagayak, maya-maya pwedeng kainin, lutuin, at praktikal na praktikal. Walang sayang dahil magagamit at mapakikinabangan pa pagkatapos. Isang taon pa lang po ako sa isang parokya ng San Isidro Labrador, pero marami na akong natutunan sa ating mahal na Pintakasing. Iniisip ko, galing po ako kasi dati sa Pulilan. Naging assistant po ako doon ng isang taon. Last year. Iniisip ko, sa isang lungsod na kagaya nito, sa isang parokya na kagaya nito, ano ba ang relevance ni San Isidro na isang magsasaka? Nadinig naman po natin sa ating mga pagbasa, lalo na sa ikalawang pagbasa, yung buhay ng magsasaka, buhay ng tiyaga. Hindi pwedeng hindi ka matyaga. Ang gaya pa lang ng ating altar, parang hindi naman ito para sa isang lungsod, parang pang-baryo, parang pang-bukid. Dito, meron ba ditong may karanasan ng pagbubukid? Lalo-lalo na yung mga kabataan natin, wala namang bukid dito sa Valenzuela. Dahil highly urbanized na. Siguro, yung mga nakatatanda sa atin, o yung galing sa ibang dalawigan, may karanasan sila sa pagtatanim. Dito kung meron bang karanasan ng pagtatanim sa paso lang, hindi sa bukid. Kaya inisip ko po kanina pa, ano ba ang relevance ng magsasakang tulad ni San Isidro sa klase ng pamumuhay natin bilang mga nasa lungsod? Kanina nang nagbabiyahe mo ako, napanood ko sa isang reel ang isang comment ng isang tumakbong senador tungkol sa pagsasaka. Siguro yun ang isa sa kanyang mga advokasya. Sabi niya, bakit sa ibang bansa sa Southeast Asia, doble, triple ang kanilang pondo para sa pagsasaka? Samantalang ang population nila 70 million, 80 million, tayo 120 million. Pero ang kanilang budget, national government budget, para sa pagsasaka ay doble, triple. Yun ang Vietnam at Thailand. Pero sa atin, dami-dami nating populasyon, pero ihamak na mas maliit ang budget sa farming and agriculture. At naalala ko din, na nung isang linggo lang yan, nanonood ako ng vlog ng isang sikat na vlogger. Sinusubukan kasi niya magtrabaho ng iba't ibang trabaho. Minsan sa isang vlog, sinubukan niya maging magsasaka. Pumunta siya sa Nueva Ecija, baka napapanood niyo yun, si Ivana. Pero siya isang vlog na sinubukan niya maging magsasaka. Sumakay siya sa kalabaw, nag-lilig siya ng mga trito, at i-interview niya yung magsasaka. At sa kanilang kwentuhan, napag-alaman niya, kaya lungkot na lungkot siya, napag-alaman niya na napakaliit lang pala ang minikita ng isang magsasaka. Sa isang gapasan, sa isang harvest season, na mag-uwi siya ng 30,000, 40,000 paghahatian pa ng mga kasama. Nung pinukumpute niya, sa isang araw, ang nagiging sweldo lang ng isang magsasaka sa isang araw, average, ay 100 plus pesos. Na kahit pagbalik-balik tayo natin, paano nito mapapakain ng isang pamilya sa 100 plus pesos. At tatanong niya doon sa magsasaka, ang tiyaga-tiyaga niya naman po, bakit hindi pa kayo tumigil lang po sa saka? Bakit nandito pa rin kayo? At ang sagot, kailangan eh. Dahil wala namang ibang magsasaka. Kailangan, hindi lang dahil may pangangailangan yung kanyang pamilya,
pangangailangan ng tao. kundi dahil may pangangailangan yung ibang tao. Iniisip ko pong mabuti. Ganoon ang pagtsatsaga ng mga magsasaka. Sa kakarampot na pakinabang, bakit sila magtsatsaga? Di ba nga, yun ang sinasabi sa ikalawang pagbasa, yung pagtsatsaga na kagaya ng sa magsasaka. Bakit sila magtsatsaga? Hindi naman sila lang ang may kailangan, kundi may kailangan din tayo sa kanila. Kung wala sila at hindi sila magtatanim at magsasaka, anong kakainin natin? Kaya ang kanilang sakripisyo, hindi po para sa sarili lang. Ang ginagawa nilang pagtitiis at pagsasakripisyo para sa ibang tao. Hindi sila ang may pangangailangan lang dahil tayo ang may pangangailangan. Kaya pinagtsatsagaan nila ang mahirap na pagtatrabaho. Sana ibubulong. Sa chapel. Pero mamayang gabi pa. Mali po!